Ito mga kabunyog, ah, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ah, ano po tayo, may mainit na naman na balita, dagdag problema na naman. Dagdag problema na naman ni Sara Duterte. Pati yung ibang mga tauhan ng Office of the Vice President at saka DepEd, nakasuhan din. Hindi lang isang kaso, maraming kaso. Pinakamabigat dito itong plunder kasi non-bailable ito eh. Itong kasong plunder na isinampa kay Sara Duterte at sa iba pa. Kasi hindi lang si Sara, mga kabunyog. So ito na, pinasasagot na. Formal ng pinasasagot ng ombudsman. Si Sara Duterte at ang iba pa niyang mga kasamahang nakasuhan sa ombudsman. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano po ito? Seryoso na ito. At tandaan natin, may uupong bagong ombudsman. Effective July 27. Siyempre, appointee na yan ni PBBM. Yung ombudsman ngayon, si Martires, appointee ni Duterte. Pero kapag nag-retire na si Martires, mandatory yan. Mandatory yan mga kabunyog. Yung retirement ng ombudsman, fixed ang term yan. Hindi siya pwedeng alisin dahil fixed ang term niya, 7 years. Pero hindi rin siya pwedeng mag-extend, 7 years din. So sa July 27, mga kabunyog, mga kababayan, mag-a-appoint na ng bagong ombudsman si PBBM. At ito na ang magmamana dito sa kaso ni Sara Duterte. Grabe Grabe na ang sakit ng ulo ni Sara Duterte. May impeachment siyang kinakaharap sa Kamara. Tapos ngayon naman mayroon siyang plunder. Hindi lang plunder eh. Ano bang mga sinampang kasong ito? Grabe ito eh. Yan mga kabunyog. Ang mga kasong sinampa kay Sara Duterte ay technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code, falsification under Article 171 of the Revised Penal Code, use of falsified documents under Article 172 of the RPC, perjury under Article 183 of the RPC, bribery under Article 210 and 211 of the RPC, corruption of public officers under Article 212 of the RPC, plunder under Republic Act number 7080, and betrayal of public trust and confidence and culpable violation of the Constitution. So mabigat ito. Plunder, yan. Under Republic Act number 7080 o 7080. Ang mga kinasuhan ay Sara Zimmerman Duterte Carpio, Vice President. Si Edward Fajarda, Special Disbursing Officer, Department of Education. Jenna F. Acosta, Special Disbursing Officer, Office of the Vice President. Attorney Sunshine Fajarda, Director for Strategic Management Office, Assistant Secretary, Department of Education. Retired Major General Nolasco Mempin, USEC for Administration, Department of Education. Yan. All of the Office of the Vice President. Edward Fajarda, Annalyn Sibalya, all of the Department of Education, at saka si La Chica, Colonel Raymond Dante P. La Chica, Commander, Vice Presidential Security and Protection Group, Philippine Army, Fort Bonifacio. Maraming jandos. So yan mga kabunyog. Pinapasubmit sila ng kanilang counter affidavit within 10 days pagkatanggap ng nasabing order. Yan mga kabunyog. 10 days ang binigay sa kanila para sumagot sa sinampang plunder. Mga mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kahit pa lumusot si Sara Duterte sa Kongreso dahil sa mga kakampi niyang senador, kahit pa ipadismiss nila Marcoleta
ang kaso ni Sara, may kasong plunder siyang nakaharap sa ombudsman. Ito na yun. Ito na, ombudsman ito. At hindi na nila diyan magagamit ang koneksyon kay Martires, si Samuel Martires. Si Samuel Martires ay magre-retire na. Hindi na yan Pinsantos. Hindi na yan matatapos kaagad ni Martires kasi mahirap yan. Mau-obvious yan. Isang buwan na lang yan. Isang buwan na lang halos yan. Hindi nakakayan, i-dismiss ni Martires yan. Mahirapang i-dismiss yan. Ano po yan? Una, may 10 days. May 10 days si Sara Duterte para sumagot. 10 days yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, mabigat. At alam nyo yung mga officers ng army na yung kumuha ng pera, 'di ba, pagkakawid, ang mga mabibigat ditong kinasuhan, naalala nyo, yung mga cheque ng confidential funds, ang nag-i-incas si Fajarda at saka si Jenna Nolasco. Sila yung pumupunta sa land bank, si Jenna Nolasco at saka si Fajarda. Si Fajarda. O ngayon, pareho sila kasama sa kinasuhan. Kasi sila naman yung mga special disbursing officer eh. Yung mga di ba, pagkaka-incas nila Fajarda at saka ni Jenna Nolasco, tinuturn over nila dun sa kila La Chica, yung commander ng security group ni Sara Duterte, si Colonel La Chica. Pagkabigay kay La Chica, hindi na alam kung saan napupunta. So kasama rin sa kinasuhan si La Chica. Kaya mabigat ito mga kabunyog, mga kabayan. Plunder ito. Kaya, actually ganito po ang mangyayari dyan. Halimbawang magtuloy ang impeachment ni Sara at ma-remove siya from office. Ma-disqualify siyang tumakbo. Tuloy pa ba ang plunder? Yes. Tuloy pa po yan. Kasi separate na kaso ang plunder. Itong sinampang itong kaso sa ombudsman, separate ito sa impeachment. Ang impeachment, ang magiging parusa lang kay Sara doon kung guilty siya, ay maaalis siya sa pagka-vice president at madidisqualify siyang tumakbo o humawak ng pwesto sa gobyerno. Walang pagkakakulong sa impeachment eh. Walang pagkakakulong. Itong criminal case na ito sa ombudsman, itong plunder, ito yung pagkakakulong. Non-bailable ang plunder. Non-bailable ang plunder. Kaya, yung sinasabi nila Marcoleta sa kanila Padilla, Bongo Bato at Aimee na papaligtasin si Sara Duterte sa impeachment, assuming na magawa nila yan, gugulong itong criminal case na ito. At pag lumabas yung criminal case na yan, yung resolution dyan ng ombudsman, nag-decide ang ombudsman na kasuhan si Sara sa Sandigan Bayan, non-bailable yan. Pag nag-issue ng warrant of arrest ang ombudsman, non-bailable din yan. Non-bailable yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Non-bailable. Kaya pwedeng makulong si Sara dyan. Actually, sa impeachment, hindi siya makukulong. Matatanggal lang siya sa pwesto. Pero sa plunder na ito sa ombudsman, kulong siya dyan. Yan ang dyan, mga kabunyog. At mahirap na. Hindi na magagamit ang impluensya kay Martires kasi magre-retire na si Martires sa July 27. Ngayon, assuming na si Sara Duterte ay ma-convict sa impeachment, ditanggal siya sa pagka-vice president, perpetually disqualified na siya from holding any public office. Gugulong pa rin ba itong kasong ito? Yes. Kaya pwedeng tanggal na siya sa pwesto dahil sa impeachment. Kung ma-convict siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028, kulong pa siya dito sa plunder. Kaya either way, ganyan po ang mangyayari. Either way, sakit ng ulo ito ni Sara. Kahit malusutan niya ang impeachment, itong sa ombudsman, separate ito, hiwalay na kaso ito. At dito, maraming sinampahan ng kaso. Mga kabunyog, marami. Yung mga kasamahan niya, sila Fajarda,
sila yung military na kumuha ng pera, siya yung tumatanggap eh. Oh. At kukuha na naman siya dito ng separate na abogado. Alam nyo, separate ang abogado mo dito. Yung mga abogado na humahawak sa impeachment niya, sila Fortun, Narbasa, kung sila pa ang hahawak ng kasong ito sa ombudsman, separate na naman na bayad dito. Separate na bayad dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dagdag na sakit ng ulo ito ni Sara. At mahirap ka ditong sabihin mo, wala yan. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, si Martires na ombudsman na alam nating bias sa Duterte, hindi na nila mapapakinabangan kasi magre-retire na. So, siyempre, alangan namang ang ilalagay ni Marcos diyan ni PBBM na ombudsman. Wala siyang tiwala. Ang ilalagay ni PBBM diyan na ombudsman, mabigat sigurado. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung mga nag-iisip diyan na ligtas na si Sara kasi maa-acquit daw sa impeachment, mahirap pa rin kasi mabigat itong plunder. Sa katunayan, ang impeachment, walang imprisonment. Ang maximum lang na penalty sa impeachment ay removal from public office, perpetual disqualification from running for any elective office or from holding any public office. Yun ang maximum na parusa sa impeachment, removal from office. Hindi ka makukulong doon. Pero itong plunder na ito, maano to mga kabutyog, mga kababayan, mabigat ito. At ang masakit dito, yung lahat ng mga naging kasabwatan ni Sara dyan, yung mga tao niyang nagpagamit sa kanya, kawawa naman. Sasabihin ko bang kawawa? Kasalanan din nila kasi alam naman nilang mali yung ginagawa. Nakipagsabwatan sila. Halimbawa, yung mag-asawang Fajarda kasama sa kinasuhan. Si Nolasco Gina kasama. Si Sibilia ng DepEd, yung Yusek yan, kasama sa kinasuhan. Sila Chica, yung colonel ba yan o major, ng Philippine Army. Siya yung commander ng Vice Presidential Security Command, kasama sa kinasuhan. Mabibigat mga kabunyog, mga kababayan. Obligado silang harapin ito. May kasong plunder dito. Yung iba kasi sa kinaso, falsification of public documents, perjury, available naman lahat yun eh. Pero yung plunder, mabigat. Mabigat. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? At malalakas ang ebidensya. Paano didepensahan nila La Chica yun? Katanggap mo ng pera, saan mo na dinala yung pera? Actually, hindi na nga hindi na nga nagpatuloy yung investigasyon ng Kamara doon. Pagkakuha ni La Chica ng pera galing kila Fajarda at Nolasco, bawat ini-incash na cheque, 125 million, doon na nagtapos, hindi na nag-imbestiga ang Kamara. Bakit? Hinold na sa kampo ng army sila Nolasco, ay sila La Chica. Nag-imbestiga na ang army. So, ibig sabihin, may findings na dyan ang army sa investigasyon nila. At malamang hawak na ng ombudsman yung mga records na yan. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan. Sabay-sabay ngayong haharapin ni Sara ito. Yung ama niya nililiti sa ICC. Siya kumakaharap sa kasong impeachment ay sa kasong impeachment sa Senado. Sa ombudsman naman, kinakaharap niya ang plunder at iba pang mga kaso. Mabigat lahat ito. Sakit ng ulo lahat ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Daming problema. Tama si Ems Reyes. Sabihin mo pa na kayang-kaya ni Sara yan. Lahat yan gagastusan niya eh. Yung sa kaso sa ICC, si Kaufman lang 150 million. Dito na naman sa impeachment niya, 16 na lawyers yun. Ang bibigat ng mga lawyers na yun, gagastusan niya, babayaran niya yun. Dito kukuha na naman siya ng lawyers niya. Alangan naman yung mga kasama niyang kinasuhan na nagpagamit sa kanya, hindi niya tulungan yun. Hindi niya tutulungan sila Fajarda, hindi niya tutulungan sila Colonel La Chica. Ay mabigat ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya
Anong sabi kanina? Ha? Kapag umulan, talagang buhos. So, yan ang nangyayari kay Sara Duterte ngayon. Kapag umulan, buhos. Buhos itong problema niyang ito. Lahat ito kakaharapin niya. Iba-iba ang depensa niya dito. Iba-iba ang depensa niya dito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang dami yun. Ang daming sinampa sa kanyang kaso at ang daming kinasuhan. Ito ang mabigat dito. At within 10 days, kailangan niyang... Ay, ito, oh. Zara Duterte, Edward Paharda, Gina Acosta, Attorney Sunshine Paharda, retired Major General Nolasco Mimpin. Oh. Tapos si Annalyn Sibilla, Colonel Raimundo Dante La Chica, maraming jandos. Itong mga jandos hindi pa pinangalanan. Hindi pa pinangalanan. Ibig sabihin marami pang kinasuhan. Lahat ito pinapasagot ng ombudsman na mag-submit ng kanilang counter affidavits within 10 days upon receipt. Ang bilis na nito, 10 days upon receipt. Hihingi ba ng extension si Sara Duterte? Ito na. Alam nyo, ang bigat na ng kasong ito ng mga Duterte. Si Pulong at saka si Mans Carpio, illegal drug smuggling naman. Yung pagpuslit ng droga sa customs. Si ano naman yon, si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte. Kaya lahat sila, ang dami na ng kaso nilang kinakaharap. So, sabihin na ngayon ni Sara na kayang-kaya niya ito. Sabihin niya pang kayang-kaya niya. Pero lahat niya ito kailangang harapin. Hindi niya ito pwedeng hindi sagutin at harapin. At hindi niya pwede itong parang maliitin. Wala yan. Hindi pwede. Kailangan magpasiguro siya dito. Buti sana kung ang ombudsman pa ay si Martires. Walang problema yan. Nandyan si Martires. Ay hindi. Papalitan na si Martires. Hanggang na lang July 27 si Martires. Kasama Ginger Rayarte, si Gina Acosta, kasama. Saka si Paharda, kasama. Kaya ito mga kabunyog. Kaya ang posibleng mangyari kay Sara, makalusot sa impeachment, hindi makakalusot sa plunder. Or makukonvict sa impeachment, mariremove sa office, Vice President, hindi na makakatakbo sa 28, at pwede pa siyang formal makasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Ito kasing ombudsman, hindi pa ito korte. Alam naman natin ang ombudsman parang prosecutor. Itong ombudsman ang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. 15 days na lang ba? Ay, misa banal? Kung 15 days na lang, di wala na talaga. Hindi, saka wala na yan. Hindi naman mariresolve yan within 10 days, within 30 days. Wala na. Ang magdidesisyon na dito sa kasong ito ni Sara Duterte ay yung susunod na ombudsman. Yung i-appoint na ni PBBM. Kay Sisi pa, tama nga pala si Cheryl Andres. Hindi pa nakakasigurado si Sara na hindi siya kasama sa mai-issuehan ng warrant of arrest sa ICC. Kasi kahit sa ICC, nababanggit ang pangalan niya dahil nga doon sa mga EJ case o yung Davao Death Squads na nagpapatuloy nung panahong mayor siya. Kaya kahit nga pala sa ICC, hindi rin libre si Sara Duterte, Hindi rin libre si Sara Duterte sa ICC. Hindi. Kasi kasama sa inimbestigahan ng ICC yung Davao Death Squads, yung mga pagpatay na nangyari sa Davao, nagpapatuloy sa ilalim ni Sara at alam niya yon. Ayon yan kila Las Cañas at Matubato. Kaya mabigat ito. Si Bongo, mga kasong plunder yan, ang dami. Ang daming kaso ni Bongo na plunder. Si Pulong at si Mans Carpio yung asawa ni Sara, sa illegal drug smuggling yun, yung pagpuslit nung 6.4 billion na shabu sa customs, yung kila Taburda. 'Di ba? Yung kila Taburda. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Mabigat itong mga kasong ito. Mabigat.
Okay? So magandang araw sa inyong lahat mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.